Hello kabayan! OFW ka ba? In ka dito. Dagdag kaalaman po para sa atin. Let's go! Good morning. Rinig ka? Saan yung room? Madali lang palang hanap. Saan ba yung room dito? Ano na? Registration na. Pasok na tayo. Ang fast yung partner natin dito sa Singapore sa project natin, ng ILO Safe and Fair. Project ito ng ILO specifically designed for women migrant workers. Kasi alam naman natin mas challenging, di ba? Yung buhay ng mga women migrant workers natin, especially yung mga domestic workers kasi yung pamilya nila hindi nila kasama. Tapos yung mga anak, nandoon. So, maraming challenges in terms of paano mo ba i-manage yung remittances, paano mo ba i-manage yung mga family ng pamilyang naiwan, paano ka ba uuwi ng matagumpay na na-achieve yung goal for going out of the country. Actually, yun yung ano natin. Di ba yun naman ang open dreams ng lahat? Yes. Makauwi tayo na na-achieve natin yung goal natin for working abroad. So, tama yung sabi ni Wilma, maraming salamat sa mga trainers ng Pinoy Wise, no? Kasi challenging talaga yung maging trainer. Kaya despite all of those challenges, talagang pinagpatuloy yung pagiging trainer. Kasi more than anything, it's a vocation. Eh. Di ba? Kasi dami nating responsibilidad pag Sunday. Sa totoo lang. Yun na lang time yung magpahinga, di ba? Tapos magta-train ka pa ng iba. So talagang ano siya, vocation siya, nasa puso mo na gusto mo yung natutunan mo, ibahagi mo rin sa iba. Kasi parang alam mo na itong information na to will have the power to change their lives. And nakita namin yun. No? Nakita namin yun kung paano, gaano ka-powerful yung information, gaano ka-important na malaman mo, paano mo ba talaga aayusin no? Yung plano mo muling magbalik sa Philippines for good. Kasi yung nangyayari kasi sa atin ngayon, aalis tayo, iniisip natin, 3 years lang ako, 5 years lang ako sa labas ng bansa, iipon na ako, tapos may negosyo na ako, uwi na ako. Pero ang reality, yung ibang usap namin, sabi nila 5 years, 25 years na sila nandito. Hindi pa rin nila na-achieve yung goal nila. So, ang natin dito is, yun, gusto natin mapaiksi yung migration journey ng mga OFW natin para you don't have to spend the best years of your life away from your family. Diba? Kung kaya mo namang i-achieve yung goal mo in 5 years, why stay for 30 years? Tapos pag uwi mo, kasi ito yung ano na, kaya ako passionate din ako, ano ko din to, advocacy ako siya. Hindi ko lang siya trabaho, it's part of my advocacy. Kasi yun ang everyday life ko, na-encounter ko yung ating mga OFW na umuuwi, 30 years na sa labas ng bansa, umuuwi, wala pa rin ipon, may sakit, matanda na, wala pa rin pamilyang babalikan. So, di ba napaka-saklap? Tapos ang feeling nila, failure. Failure ako sa aking pag-abroad. Di ba ang sakit no na the best years of your life, hindi mo kasama yung pamilya mo, sakit para sa magulang yon. Sino ang mga parents na dito? In reintegration, dapat from pre-departure, sige na mo, ano mo na siya. Paano yun? Pag-alis pa lang ako, nagbabalak na akong bumalik. Hindi ka ganun eh, di ba? Di ba? Paano yun? Di ba ako nakakaalis eh, binabahan ko ng kababalin mo. Yung pre-departure stage na is, ano ba yung end goal mo? Bakit ka umaalis? No? Ano ba yung goal mo sa pag-abroad? Dapat, pre-departure pa lang, malinaw sa iyo. Dahil, ang nangyayari ngayon, ang goal ng ating mga kababayan, sa pre-departure, alam ba rin ang goal nila? Sa pre-departure, pag tinanong mo, bakit ka mag-abroad? Anong goal mo? Pag nag-goal setting kami, mahirap nila kayang sagutin ito. Alam mo, sasabihin nilang goal nila, makapag-abroad. Ang goal nila makapag-abroad. Kaya kapag naka-abroad sila, achieve na nila yung goal nila. So yun yung sinasabi natin, ang reintegration starts from pre-departure, kasi dapat malinaw ka ano yung goal na gusto mo ma-achieve. Dahil kung hindi malinaw yun, hindi mo ma-achieve. Hindi mo ma-achieve, hindi mo nga malinaw sa'yo kung may goal na paano ma-achieve. So it really starts from pre-departure. Tapos, yung goal mo yung pre-departure,
habang nasa labas ka, binibuild mo yun, no? Yung patungo ka sa goal na yun. And then, hanggang return. Hanggang bumalik ka. Sa pagbalik mo, dapat i-implement mo na lang siya. Ma'am, madam. Yung ating mga cellphone dapat naka-silent mo. If you need to call emergency, doon na lang sana para hindi nakaka-disturb sa'yo. Okay. Ngayon, bakit sila hindi nagiging successful? Ito yung some of the barriers. Una, ito yung number 1. Kulang sa savings and investment. Hindi sila nakakapag-save. Ano yung dahilan? Bakit hindi nakakapag-save ang marami sa atin? Inuubos ang padala sa padala. Ang pera. No? Lahat yung mga padala natin, parang walang naiiwan. Ginagastos. Mga expenses dito. Hindi naman lahat ang may kasalanan ng pamilya, di ba? Ano naman yung sa pamilya? Ano yung mga example ng cellphone? Gadgets. Ano pa? Mga sale. Mga sale. Nakahit ng new foundation. Nalula sa pwede. Kasi nagkaroon ng pera, dati wala kang pera. Yeah. Nasa pamilya ka, di ba? Nasa bundok ng trala lang, hindi mo alam may pera ganyan, tsaka may mga goods na ganyan. Tapos ngayon biglang, uy, may pera ka. At maraming goods, di ba? So, yun yung ano. Sa simula, okay lang yun, di ba? Pero kung naging way of life na, mahirap na. Diba? So, yun yung dahilan kung bakit walang savings at investment. At ang marami ding dahilan is hindi nila alam paano yung strategy. Yung tamang strategy, kung paano i-manage yung kanilang kita. So, yun yung ano. Tapos pangalawa ito, ano yung mga family issues na nag-drain ng resources natin? Bakit, ano yung problema sa pamilya na nakaka-drain ng resources natin? Medical, ano ng pamilya, lifestyle ng pamilya, luro na, dependent na, hindi na nagtatrabaho si tatay. Dahil alam si ate sa abroad. Ano na, mayabang na si tatay. Pero sometimes, ito na alam ko, may mga story ganito kasi nag-interview din ako ng mga housewives left behind. Minsan, sinasabihan talaga nila, huwag ka na magtrabaho. Diyan ka na lang sa bahay. Bantayan mo mga bata. So, sino may kasalanan sa dependency? Ikaw, kami. Si White, kasi sinabi ka lang sa mo, hindi magtrabaho. Kasi, parang minamaliit mo yung kita, no? Even, nako-communicate din yun sa husbands kasi nung interview namin yung mga husbands, mga bicycle driver, mga makinista, bakit po kayo wala ng trabaho ngayon? Ano po ba yung trabaho ninyo dati? Bicycle driver, makinista, bakit wala na kayong trabaho ngayon? Yun diba, sabi kasi ni Mrs., bantayan na lang daw yung mga anak, no? Minsan, di ba naman, kasi kapag kinumpit ko yung sweldo ko na isang buwan, 2 araw lang sa Italy ng asawa ko. No? So, ibig sabihin, parang nawala ng value, minaliit na yung kanilang contribution. No? And dapat, tayo na nasa abroad, iwasan natin yun, na kinumpir, no? Kasi minsan pinapamukha, yung 1 month salary mo lang dyan, equivalent lang sa 2 araw ng sweldo sa labas. Kasi, syempre, gano'n lang mako-communicate siya, wala mong parang kwenta yung sweldo ko, hindi ko na lang akong trabaho. Yan po yung cause ng Yun ang cause ng away at yun ang hindi natin dapat gawin. Dahil maaaring maliit sa simula yan, pero kung nagpatuloy siya at lumaki yung kanyang kita, yun ang magiging source of income ng pamilya mo. So dapat ang attitude natin is, dapat encourage natin yung pamilya natin magtrabaho kahit na gano'ng kaliit yung kita nila. So yun yung mga family issues, no? Na nag-drain ng resources. Yung pinakamalaki talaga dyan ay yung dependent. We create yung culture ng dependency. We tolerate it. Kasi patuloy. Kasi ikaw naman ang nagbibigay, patuloy kang nagbibigay. Ganun ang mangyayari. So, may tanong po. Yung binanggit po kasi na minsan pag nag-usap sila, parang may tumingin sa mga bata. Kung halimbawa, hindi ganun yung mangyayari, gusto pa rin ipagpatuloy ni Mr. magtrabaho. Ano po yung usual na naging arrangement na sino yung mag-aalaga sa mga bata? Lalo na yung mga maliliit pa, like kung wala naman pong lolo or lola or tito o tita na pwedeng tumulong. Kasi usually sa family structures natin sa Pilipinas, lalo sa rural, ano yun, cluster kasi yan, nung families, di ba? So meron sila usually extended yung kamag-anak ng family na nag-aalaga. Of course, meron naman talaga ganyan. Pero hindi naman kailangan talaga tumigil sa pagtatrabaho, di ba? Pero pwede ka magtrabaho ng ganito, tapos tayo na, bakit nagsusurvive yung family
works sa labas ng bansa, minsan wala naman silang katulong, di ba? Pwede mo schedule yung ano mo, pag trabaho mo around the schedule ng mga bata. Kung ang problema is walang ibang mag-aalaga. Pero parang nagiging ano na siya eh, parang ganun yung nagiging arrangement, no? Sige ikaw lang sa bata, huwag kang mag-alala. Minsan din kasi it's because of the feelings of guilt ng ating mga nanay. Kasi hindi ko kayang mag-alaga na ng bata eh. So kahit na wala ka ng contribution, ako na lang. Kasi responsibility ko yan, hindi ko magawa. So yan yung gagawin ko na lang. No? Kaya nila ginagawa. Yung statement na yon, tama ba? Guilty kayo, wala ka doon. And alam mo, responsibility ka. Kaya okay na, huwag ka na magtrabaho. Basta yung responsibility kong iniwan, gawin mo na lang. No? Kaya lang, ang hindi natin nakikita ang consequence nun is, una, naging independent. Pangalawa, nawawala ng self-worth. Yung asawa natin. Kasi, identity din niya yun eh. Yung pagiging mag-iisda niya, identity din niya yun. So, kapag sinabi mo, tagapag-alaga, parang wala na siyang identity. Kaya, yun, nangyari, parang they want to assert yung identity. Kaya, mag-aalam ng, kumakot sa kabilang bahay. Kaya, yun yung dapat na, sa simula pa lang pinag-uusapan. No? Ano yung gagawin mo, paano yung arrangement ng ano. Kasi, yun ay hindi na pag-uusapan. Kaya, ngayon, kasama yan sa PRIMOS. Kasama siya sa Pre-Migration Orientation Seminar. Paano yung sharing of family responsibility? Now, umalis si tatay, umalis si nanay. Paano yung sharing of family responsibility? Dinidiscuss din na dapat sa PRIMOS. Kasi, yun nga yung gusto natin i-discourage yung ating mga kababaihan na maliitin yung kita, dapat i-appreciate yung kita, gano'n man kalait, para hindi maging dependent. No? Kasi importante yun na hindi sila dependent sa income. Ang mga nag-survive ng panahon ng pandemic, sino? Yung mga may family members na may trabaho. Eh kung ikaw sinabi mo na magtrabaho, ikaw na lang, the moment wala kang kita, wala na ang pamilya mo. Ganun, no? So, yun yung mga family issues na maaari, na nakadrain ng resources. Kaya wala